So yun po mga kabiyaya, mga kuwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at mega shoutout sa lahat ng mga Kadaver Cats natin dyan. So yun, marami tayong pag-uusapan ngayon at patindi na ang ginagawa ng mga kalaban-laban sa TVJ. Ay naku po. So yun nga no, at may mga lumalaganap na mga picture, mga post ng iba't ibang site mapatungkol sa TVJ or kasiraan. Grabe na yung ginagawa nila sa TVJ ngayon, talagang garapalan na po talaga. At dinadamay na po nila ang TV5 ni Sir Manny B. Pangilinan. Ang hirap lang ho kasi dito mga Kadaver Cats. Talagang alam nyo yung TPINC ay sinusuportahan din po ng isa pang site na malaki ang followers, nasa 700k followers, na pinopromote niya po yung live ng TPINC. Pero doon wala naman po tayong problema, kaso yung ibang mga post niya against mapatungkol sa TVJ ay puro po kasiraan din. No, mga Kadaver Cats, ito yung mahirap no. Tayo nga ang tayo nga mga Kadaver Cats, bali ang gagawin po natin ay babasahin natin at ipapakita ko sa inyo. Dapat nga po talaga sa live ko to sasabihin or tatalakayin, pero syempre inisip ko hindi nyo makikita yung picture baka sabihin nyo gawa-gawa lang to. Alam nyo naman yung ibang mga vlogger dyan na sinasabihan tayo na gawa-gawa lang daw yung issue natin. Kaya ginawa kong video para upload para ma-edit ko at mapakita ko sa inyo, no. So syempre bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Tapos ang pinakamatindi pa dito ay kung nawala si Rendon, may pumalit. Damn! May pumalit po kay Rendon. Ay naku po, ito tayo, patay tayo dyan. May pumapalit no? At ito, simulan na natin, no? May re-reactionan ako sa inyo ng video. Ito daw gay version ni Rendon Labrador. So panoorin po natin at tingnan natin kung ano yung mga sinabi niya sa kanyang video. So yung mga Kadaver Cats, yun po yung sinasabi ko sa inyo na gay version ni Rendon Labrador, anak ng teteng. Nawala si Rendon, may pumalit. Dito kasi kamakailan po ay nag-viral po itong picture na to ng isang baunan ng isang bata na di umano ay lagayan po ng sabon tapos ginawang baunan ng magulang. Dito medyo marami pong nag-send sa akin nito na iba din sa mga Kadaver Cats natin na sabi, Sir J, reactionan mo nga kung anong masasabi mo dito kasi parang gay version siya ni Rendon Labrador. Ay sabi ko, naku po, ito na naman tayo. May panibagong marereport may panibagong mawawala na naman ata sa Facebook, no? So ito po, simulan na natin para lubos nyo maunawaan. Viral post sa FB yan. So yung anak pinabauna ng magulang nang nakalagay sa lagayan ng sabon. Okay. Smart dishwashing liquid paste. And take note, hindi pa tinanggal yung label bago man lang sana nilagay yung pagkain. Hindi natin alam kung ano yung backstory. But I suppose, tingin ko, medyo nasa less fortunate family yung bata. And it's not an excuse. Wait lang. Medyo nasa kahirapan daw ang bata. Alam mo, kung mayaman yung bata na yan, hindi yan magbabaunan ng ganyan. Anak ng teteng ka naman, oo. Puro ka lang tuloy siwat. Diba? Alam mo, dito sa Pilipinas, marami dito talagang kahit kami, yung mama ko, kapag bumibili kami ng halimbawa, bumibili kami ng sago, yung tinatawag na sago, o kaya milk tea. Di ba yung mga lagayan yan, pwede pang gawing baso, inuhugasan ng mama ko yan. Tapos yun yung gagawin naming baso, yung paborito ko yung pagtimplahan ng kape. Pero syempre, tinitimpla ko muna yung kape sa baso na babasagin bago ko siya ilagay doon kasi bitin po sa akin sa laki kong to
bitin po sa akin yung kape na ganyan lang ho yung tasa. Kaya nilalagay ko siya sa malaking baso para bantuan ko siya ng tubig. Kasi hindi ako nagkakape ng purong mainit. Kaya gusto ko yung may halo pong may halong tawag dito, may halong tubig or may halong malamig. Hindi ko kaya. Maraming gumagawa niyan. No, maraming gumagawa niyan na ng mga kababayan natin na yung mga alam mo yung mga plastic bottle, yung mga yung Delight nilalagyan ng tubig, nilalagay sa ref, yung Coke, 'di ba? Pero sige, tuloy pa natin ano pa yung mga masasabihin niya. Wala. Kahit gaano ka pa kahirap, kahit wala ka pang pinag-aralan, at the very least, hindi mo kailangan yung mga yun para magkaroon ka ng common sense. Bakit? Sentido komon na dapat yung pagkain is hindi nilalagay sa lagayan ng sabon. I don't care kung hinugasan nyo man yan, in-sterilize nyo man yan, kinlens nyo man yan, or even pinakuluan nyo man yan ng tubig. So long as lagayan niya ng sabon at hindi nyo tinanggal yung label, kabastusan yan. Anong klaseng magulang kayo? Hindi nyo kailangan maging mayaman or even magkaroon ng mataas na pinag-aralan. Grabe naman yun. Anong klaseng magulang kayo, sabi niya. Ikaw kasi ito para sa akin ito, sarili kong opinion. Ikaw kasi sa tingin ko sa'yo, pinanganak kang mayaman. Kaya hindi mo naranasan yung ganyan. No, hindi mo naranasan na yung mismong, alam niyo yun, yung yung sa ice cream, 'di ba? Nilalagay natin ginagawa natin baunan, yung mga Selecta, yung mga baso na mga plastic na nabibili natin diyan na lagayan ng ice cream. So ito kasi sabon. Alam niyo, wala na kasi talaga ngayong wala nang pinipili talaga ngayon. Dahil nga sa kahirapan ng buhay, ikaw ba naman kung mayaman-yaman yan, bakit niya gagawing baunan niyang yung lagayan ng sabon? At huwag mo sasabihin walang kwenta ang mga magulang dahil minsan walang naging may ilan na may mga magulang na wala talagang kwenta, pero huwag mong lahatin, no? Huwag mong lahatin. Wala ka naman kasi sinabi diyan na general opinion. Hindi general opinion yan hangga't hindi mo sinasabing general opinion yan. Sinasabi mo kasi diyan ay walang kwentang magulang yung magulang nung bata dun sa picture. Malay mo naman inugasan naman ng maayos yun. Tsaka ikaw ba naman magulang ka, gagawin mong baunan sa anak mo tapos di mo ugasan, di ba katangahan yun? Okay, tuloy natin yung pinagsasabi ni Rendon Gay. Na dapat at the very least tinatanggal yung label ng mga ganyan bago lagyan ng pagkain at ipabaon sa bata sa eskwelahan. Given na alam nyo sa sarili ninyo na sa eskwelahan, maraming taong makakakita nun. Mga classmates, mga nanay ng classmates, parents, teachers, sino-sino pang mga nasa school. Tapos kayo as a magulang, hahayaan ninyong pabaunan yung anak nyo sa ganyan. Ano yan? Anong klaseng mahirap nga kasi sila. Kung mayaman nga sila, hindi nila gagawin yan na gawing baunan ng anak nila. Ano ka ba? Ikaw kasi dapat ang ginawa mong explanation dyan, hindi ganyan na parang sinisisi mo. Mahirap nga sila alam nyo dito sa Pilipinas, meron talaga dito mga pamilya na ultimong kutsara tinidor lang, hindi makabili talaga. Totoo po yan dahil sa kahirapan dito sa Pilipinas. Ngayon ikaw na hindi mo naman naranasan yung kahirapan at pinanganak ng may gintong kutsara dito sa mundo, hindi mo talaga marirealize, hindi mo maiintindihan. No? Ewan ko ba dito sa taong to? Kung wala talaga kayong pera pambili ng baunan, fine. Pwede nyo gamitin yan, pero man lang sana tinanggal nyo yung label. Smart. Halatang-halata mo na yung label pala yung kinakagalit niya. Yung label pala daw. Ba't kasi hindi nyo tinanggal? sa hugasan talaga. At yung tipong alam mo na dapat yung ganyang container is hindi ginagamit sa kainan. Sabihin natin wala talaga kayong pera or napakahirap ninyo to the point na wala kayong pambili ng plastic or any reusable containers. Sana man lang kung yan yung gagamitin ninyo, tinanggal nyo yung label ng smart.
Para at least sa kahiyan man lang nung bata, kapag may nakakita sa kanyang ibang tao sa malayo, kahit papano hindi halata na yung pinagkakainan niya is originally lagayan ng sabon. Yung bata na yan, walang alam yan. Kaya inoffer niya yung pagkain niya sa teacher niya at sabi na, "Teacher, kain tayo." Nung nakita ng teacher, yung lagayan ng kainan ng bata is hindi baonan. Kung hindi, lagayan ng sabon. Bilang bata, walang alam yan. So, hindi niya alam na yung kinakainan niya is originally lagayan ng sabon. Tapos kapag nabully, kapag napagsabihan ng kung ano-ano ng ibang mga tao, ang sisisihin nyo yung mga tao na nagsasabi nun. Ang problema naman talaga dito. Yun lang. Doon ka bumagsak. No? Alam mo, dapat parang pinagtatanggol mo pa rito yung mga nambubuli. Dapat nga lubos na maunawaan ng mga kaklasmate niya, no, dahil yung kaklasmate nila na ang baonan na ilagayan ng sabon, dapat nga maging proud pa nga sila dahil dapat tularan nila na parang hindi pala tularan. Gawin nilang inspirasyon na, uy, tingnan mo yung classmate natin, no, kawawa. Ang baonan ay lagayan ng sabon. So tayo grande or mamahalin yung mga baonan natin pero hindi tayo nagsisipag mag-aral. Samantalang siya kahit ganyan yung baonan niya, masipag siya mag-aral. Ganun dapat kaso parang dito kaya dapat hindi niyo sisihin yung mga nambubuli. Di wow. May mga tao na nagsasabi sa comment section na napaka-arte naman, pinansin-pansin pa. Samantalang dati naman, yung mga tao kumakain lang sa dahon ng saging. Of course, dahon ng saging, culturally, kainan talaga yan. And up until now, may mga restaurants or even may mga places na nagsiserve ng dahon ng saging bilang kainan. Kasi it's made somehow. Napanood na kaya nito yung sa tawag dito, yung restaurant na Arenola, yung kaldero. Siguro kapag napanood niyo, mas grabe yung himunutok nito. Hindi kasi dito maglalaro tayo sa dalawang teorya. Una-una, mahirap nga talaga yung magulang or yung pamilya nung bata na yan. Kaya ganyan yung kanyang baonan, lagayan ng sabon. Ngayon, ang mali nga talaga dito, hindi man lang nga tinanggal yung label. No, sana tinanggal na lang yun. So dito, para sa akin, siguro hinugasan naman talaga ng maayos yun or ano. At dahil nga wala silang baonan, wala sila na sigurong ibang gamit na para paglagyan ng tawag dito ng ng baonan or pagkain ng bata, at hindi rin natin alam kung magulang ba nga talaga ang gumawa nun. Kasi mamaya yung bata rin ang gumawa nun, no? Or baka hinugas-hugasan ng bata. Syempre mamaya sa sobrang hirap nila, sa plastic sila doon nilalagay yung baon nila, kanin, ulam. Tapos naisipan niya, may bakante dito yung sabunan na hindi niya naman, syempre bata, hinugasan niya na hinugasan. Malay mo naman yung bata yung may gawa doon, no? Ang pangit na kasi dito, parang sinisisi niya na naman yung mga magulang. Tapos wag daw sisihin yung mga mambubuli. Anak ng teteng ka naman, content creator ka, oo. So yan, tapos na to. Ano may bibigay nyo na komento sa bidyong ito? No, ano may bibigay niyo yung komento sa bidyong ito? Ito, mapunta muna tayo dito sa isang kumakalat din na issue na sa Gimme 5 nga po daw ay parang may inatake. Si Wilbert. Lumalaganap kasi yung video na parang high blood siya. High blood si Wilbert. Ano ang apelyido ni Wilbert? Wilbert Tolentino ba? Ay, hindi pala yun pala yung kalaban ni Shayna Harake. Dito kasi nung nakaraan nag-viral yung post ng isang site na si Wilbert nga po daw ay inatake, sobrang intense daw nung laro sa Gimme 5, parang tumaas daw yung dugo. At dito mapunta na rin muna tayo bago tayo mapunta doon sa isang issue, sa isang yung kumakalat na issue mapatungkol sa TVJ. Dito nga po muna tayo
sa isang wait lang, hanapin natin. Ito. Yan, si kay Willie Rebilla may mga kadabar kads. Yan. Yan, sa October na wawawin ni Willie sabay mapapanood sa PTB4 at sa IBC13. No? So ito pa, sana yun? Magkasabay na mapapanood sa PTB4 at sa IBC13 ang TV show ni Willie Rebillame na Ang Balita Ko Ay ngayong Oktobre na magsisimula. Sa chikahan kay Ana Puod ay ang bagong general manager ng PTB4 ay ayaw pa niyang kumpirmahin ang mga detalye ng bagong show ni Willie Rebillame, pero sa tansya niya ay nasa 85% ang mga pagkasiguro roon at maghihintay na lang ng tamang oras. Naisip ko rin ang pinagagawang gagamiting studio ni Willie Rebillame sa compound ng PTB14 ay PTB14 at sa tingin ko ay kayang accommodate yun lang halos 500 katao. 500 katao mga kapanood, grabe yun, ang laki nun. Pero yun na nga, maghihintay na lang daw ng tamang announcement dahil sa ngayon ay inihintay pa ang kontrata. Sabi nung ni Ma'am Ana. So dito kasi may lumalaganap na issue po na si Willie Rebillame po daw ang tatapat. Ang tatapat kay sa TVJ. No, kasi sabi-sabi po daw dito na sabi nila, hindi daw talaga it's showtime, hindi daw talaga fake bulaga ang kalaban ng TVJ, kundi si Willie Rebillame po daw. Naku po, ito na naman tayo, panibagong issue na naman yan At ito po, binabati ko po ng masigabong palakpakan. Kasi masigabong palakpakan ang fake bulaga. Isa pa. Dahil po nabawasan na po sila ng 150k subscriber. Bali nung nakaraan 5,350,000 ata yun, 50k. So ngayon naging na lang po, naging 5,280,000 na lang po ata. So malaki-laki na po yung nababawas. Ilang araw pa lang naman din nila nakukuha yan. At ito pa nga for the first time, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Masigabong palakpakan dahil for the first time ay nakaabot na po. Nakaabot na po sila ng 2,500 watching sa kanilang live sa kanilang ninakaw na channel. Ay, di ako may sa niyan sabi-sabi lang ng mga ninakaw nyo daw yan, no? Ay, gano'n naman talaga, ninakaw naman. Ano pa ba? Yung ninakaw nilang channel sa TVJ na 8 Bulaga ay umabot po sila ng 2,500 ang nanonood. Ang dami. First time ever in history ng fake Bulaga. Ay. So ito. Dito na tayo. At ito po yung mga page na nagpapakalat nito. So sabi dito, ayusin lang natin. Yan. Sabi dito mga kadaberkad, sa post na picture na makikita nyo sa ating screen, bakit kaya marami pa ring sumusuporta sa mga kriminal na ito? Grabe, no? Yan, huwag suportahan ng mga network ng mga kriminal. So ito po yung page na yan. Ang page po ay Bisaya Today. No, ito po yung page at site na nagpo-post ng kung ano-ano laban sa TVJ. Ito po, basahin natin yung kanyang caption dito. Marami pa ring mga netizen ang nagpapahayag ng kanilang saloobin ukol
sa pagsuspinde ng MTRCB sa noontime show, night show time. So ibig sabihin, mga Kadabarkads, ano to, bata or kalaban or ano to, kampi sa It's Showtime. Isa sa mga opinion ng netizen ay ang noontime show ng TV5 Network na may samut-saring violation din ay hindi pinapansin ng MTRCB Monitoring Board dahil isa-isa sa mga hosts magulang ng MTRCB chairman. Anong violation ng TV5? Yung pagmumura ni Wally? Isang beses pa lang naman yun O bakit yung G-spot, tingle, pek short, ano pa ba yun? Vibrator, tas yung icing. Ilan na? 5, diba? Mas mahigit pa. Ang daming violation na It's Showtime. Yan na naman tayo. Paulit-ulit no? So itong site na to, mga Kadabarkads, maganda rito, i-mass report na rin. Kasi dito, ito yung mga site na nagpapalaganap ng mga maling impormasyon at kasiraan. Paninirang puri sa TBJ. Biruin mo, sasabihan mo TBJ na huwag suportahan ng network ng mga kriminal. Baka mamaya, ito mahirap, no? Ito mahirap sa mga kakampi na vlogger ng kabila kasi nga wala silang muka. No? Kung may magbablog man, voice over. Buti nga mo matapang-tapang yung isang vlogger no? May mukha na siya Kaso hindi nga lang naliligo. Si Beshfield ba yun? No? So ito pa yung mga comment dito. Ito comment dito. Congrats, next action gawin ng tape INCI, ireklamo ang kaparehas na title ng kampo ng TBJ. Hindi dapat two same title ng dalawang magkaibang show. Warningan ng halos si Joey na baguhin ang title ng noontime show nila, anak ng teteng. Kaya talagang ang TBJ pa talaga yung gusto nyong kasuhan ngayon Ang lulupit nyo Ang lulupit nyo talaga No, grabe to si Ma'am Julie Perks. Yan si Ma'am Julie Perks. Baka ano rin to. Gusto sumikat, pasikatin nyo. Ayan sa ulitin ko yung sinabi niya, congrats, next action. Gawin ng tape INCI, ireklamo ang mga kaparehas na title ng kampo ng TBJ. Hindi dapat dalawang parehas title ng dalawang magkabilang show. Warningan ng haluso si Joey na baguhin na nila ang title ng noontime show nila, anak ng teteng. Ngayon yung TBJ pa yung inutusan nyo na baguhin yung title. Ang kapal nyo rin no? At ito pa, balik ulit tayo kay Bisaya Today. Si Bisaya Today ay siya rin po ang nagpapakalat nung nakaraan, 'di ba? Nagka-issue si Wally Bayola. Yung sa mura nga, 'di ba? So isa pala itong site na to kung bakit nahalungkat ulit ang skandal ni Wally Bayola. So ito po't basahin natin. Kalat na kalat noon ang issue ng skandal ng ngayong EAT host na si Wally Bayola kasama ang dating EB babe na si Yosh Rivera. Dito rin napag-alaman na mayroong siyang anak na may leukemia. Bukod ba naman yun, dinamay nyo? Wala na ba kayo ibang article na ibang article na maisip pati yung anak ni Wally Bayola na may leukemia, dinamay nyo? Anak ng teteng naman kayo, oo. So dito, anak na may leukemia. Bukod dito, mayroon din siyang 5 pang anak na sa kanyang asawa na si Risa. Hindi ba niya naisip na sasapitin ng mga anak niya bago gawin ito? Hindi man lang ba niya naisip ang mararamdaman ng asawa niya bago gumawa ng kung ano-ano? Yan. Deserve nga ba nito ang second chance? Anak ng teteng naman, ang tagal na nito Ang tagal na nito, mga Kadabarkad, sinulit-ulit nyo. Pati ba yung anak tsaka pamilya, dinamay nyo? Wala na ba kayo maisip na article? Anak ng teteng ka, nakaka-high blood naman kayo, Ito pa. Ito. Si Bisaya din to, Bisaya Today.
Nakakapagtaka talaga sa sinabi ni na Tito Sen, Tito Soto, Joey De Leon at Vic Soto na napilitan lang daw sila mag-resign dahil hindi sila pinayagan umere ng tape nitong nagdaan na May 31, pero based sa mga impormasyon na board listed, nauna nang mag-file ang TVJ ng trademark application para sa wordmark na Itbulaga at Bulaga sa Popil noong February 27, habang sumusweldo ang mga ito bilang host ng Itbulaga ng Tape INC. Anak ng titing ka naman, kala mo talaga may alam ka, bobo ka, gago ka, ayop ka. sorry dadala na naman ako, ayoko na talaga magmura buwisit no? Ito nyo yung ginagawa nito. Ano to? Date of renewal 14 June 23. Walang yaka, yung tape INC nga 2011 pa gago, bubo ata tong hype na to eto pa minamanipula pa rin ang publiko hanggang ngayon. TVJ napilitan lang daw. Naku, ito na naman. Alam niyo yung mga ganitong mga site, no? So, hindi ko rin dapat pansinin to. Kaso sobre. Alam niyo yung nararamdaman ko bilang number 1 fan, isa sa mga or kabilang sa mga nagmamahal sa TVJ, iba yung mararamdaman mo kapag binabalahura sila Lalo ako, may karapatan ako na magsalita, may YouTube channel ako. 'Di ba? Aking channel 'yan. So pwede ko yung sabihin dito lahat ng mga gusto kong sabihin. At kung ano yung gusto kong pagtatanggol sa TVJ, kahit sino sa inyo, wala kayong pwedeng pakialam, o hindi niyo ako pwedeng pakialaman. No? Para sa kaalaman lang po ng lahat. Dito kasi itong mga site na ito, nakakaurat na. Hindi ko lang alam kung paano ba gawin dito para matigil tong mga kabaliwan nila, no? Mga baliw na to Sobrang mga baliw na to. Mga, alam niyo yung pwede na sila sa mental hospital. Siyempre, alam naman na natin kung sino may pakana nito. At obvious naman na sa It's Showtime siya nakadepende. So ito pa po yung yung Pilipinas Today. Kanina Bisaya Today, ngayon Pilipinas Today. Ito 714k followers and 650k likes ang kanyang page. Ngayon dito shinare or inilive niya po ang live ng or i-connect niya sa kanyang page yung live ng Fake Bulaga. Tapos may 14k views, no? Welcome sa tahanang pinakamasaya. Yan yung caption niya. So, ano rin pala to, site din pala to ng Fake Bulaga. So, kaya mga Kadabarkads, ano kaya magandang gawin, no? Dito sa na to, sa mga page na to. Kasi palaghanap lumalaganap ng lumalaganap. No? Tapos, ang pangit ng mga pinagsasabi, kriminal daw ang TVJ. Paano naging kriminal ang TVJ? Baka sabihin nyo na, baka pinupunto nyo na naman yung sa Pepsi Paloma na naman, anak ng teteng. Urban legend lang yun. Alam nyo ba yun? Di sana hanggang ngayon, gusto nyo bang di bakit yung yung halusos? Yan ang totoong kriminal. Talagang may record dyan sa gobyerno natin na may ginawa silang kalokohan dito sa Pilipinas. Pero ang TVJ, meron ba? Di ba wala naman? Kaya sasabihin nyo yung TVJ, yung mga kriminal, mga tanga ba kayo? Ha? Sarap nyo pagsasampalin Sige pa. Wala na. Nakakainis lang Sabi kayo ng sabi na ang TVJ, kriminal. Kriminal dito, kriminal doon. Bakit? May record ba ang TVJ sa gobyerno? May record ba ang TVJ sa batas natin? Wala naman, di ba? Pwera sa halusos na may mga record talaga sila sa batas natin. Yung tatay, di ba? Yung anak, yung ano ba yun? Yung nandaya. Sasabihin nyo yung TVJ kriminal, TV5 kriminal.
Ano? Malalakas lang ang loob nitong mga page na to kasi nga hindi nakikita yung mukha nila. Oh, hindi kita eh. Pero alam ko, natitrace ata ang name, location, bangko nitong mga to dyan sa site na yan. Eh, ako hindi naman ako marunong pero try ko na makuha yung ano nito, yung info ng page na to dahil trabaho ko naman dati yan. Try ko na mahanap yung info, full name, lahat. Hanapin ko dito sa page na to. Pagbigyan natin ng pansin tong hinayupak na to. Criminal pala ang TBJ So kaya mga dabarkads, anong may bibigay nyo na komento sa mga video at picture na napanood nyo at ipinakita ko sa inyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung ating bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So hanggang dito lamang po, no? Alam ko medyo na high blood kayo, pasensya na. At ako rin, na high blood din. At kung ano man yung mga nasabi ko, pasensya na rin po kayo dahil bugso na po ng damdamin niya. Yun, ayoko kasi talagang ginaganyan yung TBJ. No? Kung ano-ano yung mga kasiraan na pinagsasabi, no? So yun, hanggang dito na lang to. At ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye. Peace.